Matapos magserbisyo sa kanilang Navy ng 35 years, nakatakdang ireretiro na ng Japan ang lahat ng kanilang Abukuma-class destroyer escorts warships sa 2027, na nangangahulugang as early as this year, ay maaring mag-uumpisa na ang pag-decommission sa iilan, at papalitan na ito ng mga mas latest at mas capable na Mogami-class frigates. At dahil sa walang mga problema ang mga destroyer escorts na ito, dahil nireretiro lamang ito para papalitan ng mas malakas at mas capable na mga frigates, inaasahang ibibigay ito sa mga kaibigang bansa. Ang Abukuma class ay idinisenyo para sa coastal defense, kaya kapansin-pansin ang kawalan nito ng vertical launch air defense system. Umpisang ginawa noong 1988 hanggang 1991, na nakomisyon noong 1989 ang pinakaunang barko sa class, ang Abukuma. 11 ang nasa plano noon na gagawin, ngunit 6 lamang ang na-deliver, kinansila ang 5 nito. Sa mga panahong yun, ay di pa ganun ka-agresibo ang China, at tahimik pa ang maritime territory ng Japan. Ngunit ngayon ay naging agresibo na ang China kaya nagmamadali na rin ang Japan na palakasin ang kanilang depensa, dahilan kaya nireretiro ang mga warships na ito, ng mas capable na mga warships, ang Mogami class. Ang Abukuma ay may bigat na 2,000 tons, mas magaan kesa sa ating mga 6 na bagong offshore patrol vessels, ngunit mas mahaba ito, na nasa 109 meters, may beam na 13 meters, at draft na 3.7 meters. May propulsion ito na combined diesel and gas, na kayang maglayag sa bilis na 27 knots, at patatakbuhin ng 120 na katao. Meron itong air search radar, bagamat mas magaan siya kesa 6 na offshore patrol vessels, ngunit siya ay mas mahaba at maraming mga space para sa improvement ng mga sensors and weaponries, ngunit mas hitik ito sa mga offensive weaponry. Armado lang naman ito ng 8 Harpoon anti-ship missiles, at dahil destroyer escorts ito, ay armado rin ito ng anti-submarine rocket system octuple launcher, para pampuksa ng mga submarine. Armado din ito ng Autogrid 76mm gun bilang main gun, wala mang air defense missile system, ngunit meron itong isang Phalanx 20mm close-in weapon system, at meron din itong dalawang HOS 301 Tripol 324mm torpedo tubes, para pa rin sa anti-submarine. Noong nakaraang taon, ay formal na nasa pinal ang kasunduang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan, na siyang magpapadali sa mga ugnayang pangmilitar ng dalawang bansa. Ayon sa napagkasunduan noon ng Amerika at Japan, ay tutulungan nila ang AFP Modernization Program ng Pilipinas, sa pamamagitan ng pagbigay ng anumang mga kagamitang pandigma, na kaya nilang ibigay. Nangangako ang Japan na magbibigay ng mga kagamitang pandigma sa Pilipinas, at ilan na nga sa mga ito ay naibigay na nila, katulad ng mga mobile radar system na natanggap na ng Pilipinas, kahit hindi pa nagkaroon ng Reciprocal Access Agreement. Nababalita noon habang tinatalakay pa ang Reciprocal Access Agreement ng dalawang bansa, na maaring magbibigay ang Japan ng mga battle tank, air defense system, aircrafts, at mga Coast Guard vessels, nabanggit na rin noon na may posibilidad na magbibigay din sila ng mga warships. Wala pang balita kung ano talaga ang gagawin ng Japan sa mga warships na ito. Tayo ay umaasa, na alam na ng ating Department of National Defense, na nakaschedule na ang mga destroyer escorts na ito sa pag-retire. Sana gagamitin ng Pilipinas ang magandang relasyong pangmilitar nito sa Japan, para kausapin kung pwedeng maging bahagi ito sa mga pangako na excess defense articles ng Japan para sa Pilipinas, dahil higit na kailangan ito ng ating Navy sa mga panahong ito. Ang Philippine Navy ay makakatanggap ngayon at sa susunod na taon ng 2 Miguel Malvar class na guided missile frigates, at 6 na offshore patrol vessels mula sa South Korea. Merong 6 na Abukuma class ang Japan na natatakdang iretiro, at malaking dagdag puwersa ito sa ating Philippine Navy kung sakaling ita-transfer ito ng Japan sa Pilipinas. Malaki din ang magagawa ng 6 na Abukuma class na ito sa pagpapatrol at pagbabantay sa ating mga teritoryo, lalo na ngayong mas garapalan na ang pag-abuso ng Chinese Navy sa innocence passage rights ng mga barko, nang dumaan ito sa Mindoro Strait papuntang Sulu Sea, na hindi lang exclusive economic zone, kundi isa ng territorial waters o archipelagic waters. Bagamat allowed pa rin sa area na ito base sa international maritime law sa mga innocence passage, kaya di ito pwedeng paputukan ng ating Navy,
Ngunit kapansin-pansin talaga ang pagpabagal ng takbo nito na nasa 6 knots lamang, na dapat sana ay tatakbo sila ng normal cruising speed, na parabang naghahamon sa atin. Sa kasalukuyang tensyon ng China at Pilipinas ngayon, may dahilan ng Pilipinas na forfeit ang innocence passage rights ng China sa area na ito. Nakashadow naman ang isa sa mga maliit na interdiction craft ng Navy, kaya makikita ang layo ng deprensya ng laki at capability ng bumuntot at binuntutan. May mga warships din ng Pilipinas na nakamonitor sa pagdaan na ito ng mga warships ng China, na pinaniniwala ang dadalo ang mga ito sa isang naval exercise, kaya dumaan sila sa area na ito bilang shortcut. Kung merong Abu Qum class, di na nakakahiyang bumuntot at mag-monitor sa mga warships na ito ng China, dahil pareho silang capable na mag-inflict ng damage sa isa't isa. Ang Abu Qum ay mas capable pa kesa sa ating mga Jose Rizal class, ngunit mas capable ang mga Malvar class sa kanya, maliban sa anti-submarine warfare, dahil meron siyang ASROC October Opal launchers, bagay na wala sa Malvar class. Bagamat alam nating mas tahimik ang ating Department of National Defense ngayon, di tulad noon na agad na nagbabalita ng kanilang mga proyekto, kaya di natin alam baka kinakausap na ng ating Department of National Defense ang Japan patungkol dito. Ngunit kung wala pa man, sana bilasan na nila, at unahan na ang ibang bansa, dahil tiyak na maraming bansa di lang sa Southeast Asia ang magkaka-interes sa mga warships na ito, dahil di lamang sa seaworthiness status nito na tiyak magagamit pa ng napakaraming taon, kundi sa capability nito na maging isang napakalaking force multiplier sa anumang navy sa buong mundo. Matapos ang pag-aabuso ng China sa territorial waters ng Pilipinas, nagreklamo naman ang China nitong nakaraang araw sa Pilipinas. Dahil pinuntahan ng mga fighter jets ng Pilipinas at mga long-range bombers ng Amerika, sa mismong area ng Scarborough Shoal, at nagsagawa ng mga aerial exercise at pagpapatrol sa itaas nito, tulad ng pag-intercept ng mga hostile aircrafts. Bagay na ayon sa China ay isang pagsisira ng Pilipinas sa kapayapaan umano sa rehiyon, dahil iniimbitahan umano ng Pilipinas ang mga dayuhang puwersa na makialam sa isyu dito sa West Philippine Sea. Hindi pa malinaw kung nakaka-experience ng pag-challenge mula sa Chinese Air Force ang nagpapatrulyang mga eroplanong ito ng Pilipinas at Amerika, ngunit sinabi ng Amerika, na palaging nakahanda ang mga contingency plan ng US forces, sakaling may gagawing hindi maganda ang China sa mga eroplano nila. Dagdag pa ng Amerika, na huwag kalimutan ng China na may obligasyon sila sa Pilipinas, na anumang pag-aatake laban sa mga barko o eroplano nito, ay katumbas ito sa pag-aatake sa kanila, at siguradong aaksyon agad ang Amerika kung mangyayari ito. Nilinaw ng Amerika, na paiigtingin pa nila ang pagpapatrolya kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea, at asahang sa susunod ay kasama na ang mga kaalyado nito tulad ng Japan Air Force at Australian Air Force, na magpapatrolya kasama ang Philippine Air Force, sa mismong mga teritoryo nito sa West Philippine Sea, di lamang sa paligid nito.